Si Angie! Ayan si Angie kasi yan yung taon na sumasali siya, nag-start siya sumali ng mga contest. Angie! Wait lang, kinakabahan ako, friend! Ano nakalagay? Ito po. Ooh. Nag-aantay nga po ako, TV Patrol, kung gagawa ng theme song eh. Naitago mo sa asawa mo. Miss B, alam mo ba na kulang na lang pag-isipan niya akong may iba? Ba't sinikret mo? Kasi ang lagi ko lang sinasabi ng Lord, wag ngayon, hindi ko kaya. Please, wag ngayon, wag niyo kukunin muna ang mama ko. Wag po muna ngayon. Hanggang ngayon, naalala ko kung paano kami naglilimas ng baha ni Mama Bob. Gamit ang daspan. Hindi ko magagawang makalimutan yung pinagmulan ko. At saka yung mga naranasan ko nung bata ako. Kasi yan yung nagpatibay sa akin. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Naramdaman ko po agad na parang hindi pang contest yung kinanta ko noon. Miss B, ikaw ang bahala. Kahit anong gusto niyo itanong. Sige. Wag lang pang Miss Universe. Kumusta ka? Tara, usap tayo. May nakikinig, ramdam bawat pintig. Just be! Sa'yo ako, sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Nandito Thank you, tayo friend. ngayon sa Academy of Rock ni Jonathan Manalo, of course. Yes! Actually, Miss B, kagabi nandito ako eh. Nag-recording? Opo, two nights. Meron akong tinapos na kanta, Ay, dalawa. sana pala nandito na lang ako. Yun na lang pala ginawa ko sana, nag-behind the scenes ako. Mas gusto ko nakinig. No? Anyway, ito. Di sana kayo una nakarinig ng kanta namin. Oh, hello everybody! Angeline dito. Hi, Miss B! Finally, Side natuloy B. po! Tagal na nito, no? Parang 5 years in the Totoo. Napakatagal namin nag-uusap ni Miss B, kung alam nyo lang. Super! Opo. Nung nanganak ka, gusto na kitang interviewin Opo. about motherhood. Opo. Pero ang nakikita kong angge ngayon, kung makita nyo lang siya in person, sobra siyang sexy. Akala ko, kung makita nyo lang siya in person, magsisisi kayo. Joke lang. Takot Iba ako dun, talaga ah. yung dating niya, promise. First star power female pop superstar is Angeline! Happy anniversary! 15 years. Anong aasahan pa sa'yo? Ano po bang gusto nyo? Miss B, 15 years. Kahit ako, until now, hindi po ako makapaniwala na umabot ako ng 15 taon. And syempre, lagi ko nga pong sinasabi sa lahat ng mga taong nagmamahal sa akin, sila yung dahilan kung bakit po ako nag-celebrate ngayon ng 15th year sa industriya. Meron ka ng showbiz career, yung pamilya, nag-aral. Parang ayun na. Tapos na ba? O nakompleto mo na lahat ng pangarap mo. Meron pa ba? Marami pa, Miss B. Ano? Bukod sa pagkakaroon ng sariling pamilya ko, Mm. ang makapagtapos po ng college, Mm. at syempre, ang magawa ko po itong solo concert ko sa Araneta Coliseum. Meron tayong mahiwagang box na babalikan natin. May mga words dito and phrases na sigurado ako balikan natin yung 15 years dahil 15 malapit Words na. and phrases. So, sabihin mo kung anong matatandaan mo, ha? So, Pagbunot ko po, Miss B, alis na po Papakita ako. mo doon. Tawa-tawa si Miss B. O, bunot ka Stay ka rito. muna. Pagbunot mo rito, pwede ka na umuwi. Gusto ko to. Natatawa ayan. kasi kay Miss B, tuwan-tuwa siya pagka, yung tawa ni Miss B. Yung parang hanggang bahay, tumatawa pa. Okay. Wait lang, kinakabahan ako, friend! Saglit. Babasahin ko po Oo, ba? pakita mo sa kanila. Ano nakalagay? Ito po. Ooh. Queen of Teleserye theme songs. Ikaw naman talaga. Grabe ka naman. Totoo naman yun, di ba? O, kumusta naman ang pagiging reyna ng teleserye theme songs? Ay, nako. Nag-start po yan, Miss B. Ano yung pinakauna? 2011. Mm. Kasi Feb 2011 po ako nanalo ng Star Power. Tapos right after, siguro nung week na yon, parang ilang beses na po talaga akong grabe. Feel ko talaga, sabi ko, pag nasa recording studio ako, sabi ko, ito na yun eh. Recording artist na ako, yung ganun. May gusto ka. Bali, ang first ko na teleserye theme song po ay ginamit po as sub-theme song yung Patuloy ang Pangarap sa ginawa pong teleserye ni Enchong and Erich Gonzalez. Then after noon, yung Kunin Mo na Lahat sa Akin.
Kay Coco Maha and Andy Eigenman po ata ito. Tapos, nasa isang album po lahat yun eh. Okay, sa sample ka ngayon. Ano po bang gusto niyo? Ano yung una? Iba yan eh. Ay, hindi pa ba? Nag-gets agad ni Miss B eh. Ang sarap sa pakiramdam. Kaya sabi ko kahit minsan, puyat-puyat ako, okay lang eh. At saka ang ganda ng Queen of Teleserye. Kasi paulit-ulit mong maririnig yung kanta mo. Opo, at kahit nasa bahay ako, minsan alam niyo po Miss B, na nangyari nga sa akin na simula morning, tapos hapon, tapos gabi, naririnig ko yung boses ko sa TV. Sabi ko, Natutuwa wow, ka ba? O? I love it. Nag-aantay nga po ako, TV Patrol, kung gagawa ng theme song eh. Oh! Tadan! Kontesera! Ang Ay, ang daming daming- gustong maging kontesera. No? Pangarap yan eh, parang yan yung chance mo para makatulong sa pamilya, di ba? Palagi kong naririnig yun. Pero ikaw, professional singer or ahon ng pamilya, ano ba talaga yung pinaka naging goal mo nung sumasali ka ng contest? Yung makatanggap po ng trophy. Ito, yung madalo lang. Kasi pag nakatanggap ka ng trophy, may pera na rin nakasama yun. Yun po talaga. Kasi, nung bata po ako, at siguro ito po yung mga unang beses na nakasali ako ng mga contest. Alam mo ba, Miss B, binigyan ako ng consolation prize. Oh, So, akala ko panalo yun. hindi mo alam na. Natalo. Kasi meron parang 300 ata, 500. Malaki na rin, ha? Oo. Nakasobre pa eh. Oh. Ay, may consolation prize ka, G. So, parang ako, ay, sa isip ko pa, yung consolation prize, saan yun dun sa first, second, third? So, naramdaman ko po agad na parang hindi pang contest yung kinanta ko noon. Ah. Kasi syempre sila, may sarili silang mga areglo. Hindi ko pa po alam nung time na yan na may mga, pwede ka palang gawin na ganyan, ipasadya ng mga areglo. Eh, At may that bayad time din meron. yun. Eh. Mm-mm. Wow, parang professional na. Yes, nagugulat ako yung, meron pa nga kumakanta doon yung sundan mo ng tanawang buhay. Ang ganda, di ba? Grabe yung dynamics nila. Sabi ko, ay, papaganyan talaga ako, Miss B. Sabi ko, parang gusto ko ng ganun. Ginagastosan pala nila yon. May voice lessons ka ba nun o wala? Nung bata ka? Nung bata po ako, nag-voice lesson din po ako sa Center for Pop Music. Ano yan? Regine Velasquez! Regine Velasquez. Ninang ba sa kasal? Yes po. Idol mo nung bata ka? Super duper. Super duper. Hindi super po, Miss B. Alam niyo po, Miss B, ang story po, ito ikukwento ko lang. Kay Miss Reg, napakalaking pangarap ko si Miss Reg dati. At hindi sumagi sa isip ko na makita siya ng personal, makasama siya, yung maging kaibigan siya. Kasi dati, meron po akong ginagawa nung bata ako. Lahat ng makita kong picture ni Miss Reg sa magazine, sa dyaryo, ginugupit ko lahat yon. Oh, wow. Tapos meron po akong dingding sa bahay namin. May kartulina yon, 2. Pinagdikit ko yung kartulina ko. Tapos dun ko dinidisplay lahat. Para ilipat ko man madali, hindi mo pupunit. 'Di ba? Patanggalin mo lang yung kartulina, malilipat mo ng ibang anggulo, ganun. So, nung na-meet mo yung idol mo, Nung na-meet ko si Miss Reg, sumali po ako ng Star for a Night. 11 years old po ako noon. Yung kung saan po nanalo si Sarah Geronimo. Sumali po ako dyan dahil gusto ko po talagang makita si Miss Reg sa personal. Nung nalaman kong siya po ang host noon. Nakita namin sa dyaryo, si Miss Reg nga. Ay, sabi ko, sali tayo dito. Ganyan-ganyan. 3 beses po kami bumalik sa office ng Viva. Kala ko po sa audition pala, nandun na si Miss Reg, wala pa pala, ganyan. Nung mismong nakasali po ako sa weekly ng Star for a Night, nakita ko si Regine. naku, grabe. Tama namang i-idol. Sabi ko, Miss B, hindi naman ako nag-expect na manalo eh. Basta ako kakanta ko, sige kakanta ko. Pero panalo na ako noon, nung nakita ko siya. Pwede ba akong magkwento tungkol kay Angge? Of course. Kayo ni Regine, ano na yung relationship mo ngayon? Kami ni Miss Reg, makulit lang ako lagi. Makulit lang ako lagi. Tsaka,
ang dami pa rin pong moment na kahit madalas na po kaming kumakanta together, magkasama, parang hindi kasi nagbabago sa akin yung paghanga sa kanya. Parang palaging bago. Mm. Lalo pag nasa stage, para pa rin akong, may moment po ako na parang naglalag ako. Yung parang, alam mo, parang siguro mga 5 seconds, gaganyan. Tapos babalik ako sa ano ko, oo nga pala, sa trabaho ako, ganyan. No, parang normal pala yun. Yung pala yung starstruck na sinasabi nila. Totoo. Pero si Regine talaga mahilig mag-mentor. Ikaw ba nakikita mo sarili mong mag-mentor din ng mga younger singers balang araw? Opo naman. Siguro, malaking bagay po, for me po, malaking bagay yung maipasa ko ba kung ano yung mga napagdaanan ko, kung ano yung mga natutunan ko sa journey ko bilang from Contesera hanggang sa ngayon po. Kasi yun naman din yung gusto kong maiwan sa mga tao at sa mga susunod pang mga generation ng mga singers. Kasi napakaraming magaling kumanta sa Pilipinas. Eto na, Miss B! Ayan na. November 2025, hindi pa po ako sigurado kung makakagraduate ako ng college. So, iniisip po nang sabihin kay Nona Ref kasi wala pong nakakaalam sa kanila na nag-aral ako. Naitago mo sa asawa mo? Miss B, alam mo ba na kulang na lang pag-isipan niya akong may iba? Ba't sinikret mo? Kasi nga, hindi naman po ako siguradong makakagraduate. Kung hindi man ako makagraduate, akin na lang yun. Parang parang sa contest po dati. Yung, sali ako sa contest na to, yung nang paalam sa kanila. Kasi kung matalo man ako na lang. Wait, 5 years mong kitinik, walang nakapansin na paano ka pumapasok sa school? Yung manager ko, kaming dalawa ang nakakaalam. Nung year na to, kasi meron din po, kasabay nung pagbubuntis ko kay Sylvia, may ginawa po kaming series with Paolo Avellino and Kim Chu. Nagkasabay-sabay, Miss B. So, naghabol ako ng ibang mga requirements na kailangan. Kaya ako naabot ng 2026 na dapat last year pa po ako gumraduate. So, sabi ko, okay lang, sabi kong ganun. Kesa, hindi ako gumraduate. Iniisip ko talagang mama eh. And gusto ko din po talagang makapagtapos ng college kasi gusto kong maging best example kay Silvio at Sylvia. Grabe siya. Parang nanalo ulit ako ng ano eh. Oo. Baka naman mag-masteral ka pa. Parang, check ko May muna gusto po. ka pa bang aralin? Check ko lang po yung ano. Maliban sa acting? Gusto ko mag-culinary kasi, Miss B. Sampaloc, Maynila. Kung saan ka lumaki. Sampaloc, Manila. Oo. Yan ang pinanggalingan ko, Miss B. Nakwento mo nga binabaha sa Sampaloc. Oo, lagi, Miss B. Oo. Hanggang ngayon naman po. Fondest memory sa Sampaloc. Alam mo, Miss B, ipagmamalaki ko lagi itong lugar na to. Kasi sa Sampaloc kasi, Miss B, magulo man dito, masaya ang childhood ko. Kagaya nga ng sabi niyo, madalas bumabaha. Hanggang ngayon, naalala ko kung paano kami naglilimas ng baha ni Mama Bob. Gamit ang dustpan. Kasi mababa yung bahay namin doon, Miss B. So, pag baha na sa kanto namin, automatic baha na sa loob ng bahay namin. Naalala ko, Miss B, sinusukat ko yung yung taas ng tubig. Kasi aabot na sa saksakan. Oh, patay. Oo. Masama yun. Sabi ng mama ko, Angeline, sabi niya ganun, kapag malapit na ang tubig sa mga sakit, sa mga saksakan natin, patayin mo na yung main fuse. Aantayin mo pa talaga? Opo. Kasi meron kaming maliit na sari-sari store dati. Yung sari-sari store namin, nasa loob lang din po ng bahay. So, malakas ang sari-sari store namin pag baha. Kasi hindi na po sila pumupunta sa ibang tindahan. Sa amin na lahat bumibili. So, halos 24 hours akong nagbabantay. Wow, girl. So, ngayon, kadalasan po yan, gabi umuulan ng malakas. Sinusukat ko yun, Miss B. Isang dangkal na lang. Aabot na sa saksakan. Kalahati na lang pinapatay ko na yung fuse. Kasi yung refrigerator. Yes. Oo. Pero yung mga ref naman po namin, may patungan talaga kaming kahoy na nakataas. Kasi nga, pinagawa talaga yun ng mama ko. Kasi nga po bahain. So, pag binabalikan mo yung buhay mo noon at yung buhay mo ngayon, anong feeling? Siyempre napakasarap sa pakiramdam, Miss B. And siguro, kung ano man po yung narating ko ngayon, hindi ko makakalimutan yun eh. Yun ang lagi kong tinatanim sa sarili ko eh. Kahit saan ako makarating siguro,
hindi ko magagawang makalimutan yung pinagmulan ko at saka yung mga naranasan ko nung bata ako kasi yan yung nagpatibay sa akin eh. True. Yung nakita ko, tingnan niyo po, yan lagi kong nangyayari sa bahay namin dati. Problema yung baha. Kabataan ko pa lang, yan talaga yung nagiging problema namin ng mama ko sa bahay. So nagkaroon ako ng pangarap na gusto ko pag nagkaroon ako ng trabaho, yung bahay na ipapagawa ko para sa mama ko, hindi na babahain. Kaya nung nagkaroon po ako ng dream house para kay Mama Bob, elevated na. Tinaas mo. Hindi ka na. Natatawa nga sa akin, architect. Hanapin natin. OMG! Ay, sorry po. Ano yan? Ay, gosh. When you read that, yung phrase na yan about forgiveness, ano ang naiisip mo? Forgiveness? Ang unang pumapasok sa isip ko, sa totoo lang, Miss B, yung biological mother ko. Bakit? Kasi yung biological mother ko po, ang dami ko kasing story na naririnig dati na nung pinagbubuntis ako. So, nung nalaman ko yon, medyo sumama yung loob ko. Tapos, hindi ko pa siya kilala nung time na yon. Marami pa akong nalamang kwento. Pero na-realize ko nga, kahit anong mangyari kasi nanay ko siya eh. And ako po nung nakapasok po ako sa industriya na to, parang napatawad ko naman na siya. Kahit hindi pa kami nagkita ng personal o nagkakilala ng personal. April 25, 2025, Quiapo Church. 2024, Quiapo Church. Kasal ko, tsaka ni Noon Rev. Salamat dahil sinamahan mo akong matupad ang isa sa mga pangarap namin ng Mama Bob, ang magkaroon ako ng sariling pamilya. Siyempre, kailangan Quiapo. Opo, kasi pareho po kaming deboto ng Nazareno. Meron akong mga prayers na kung siya talaga, edi siya na. Kasi nung time po na yun, meron po talagang nanliligaw sa aking guy. Sabi ko, ganun pala talaga, no, hindi mo matuturuan ng puso. So, anong meron si Nonrev at siya ang pinili mo? Nung time na nasa almost 2 months na nasa ICU ang mama, si Nonrev po yung everyday kong kasama. Nakita ko rin naman po na na totoo yung love sa akin ni Nonrev. Kasi sinabi ko pa nga sa kanya na sigurado ka ba na gusto mo magstay sa ganitong relasyon? Kasi ako mismo, sa sarili ko minsan, nahihirapan ako magbigay ng time. Yes, dahil sa trabaho ko po. Napag-usapan po namin yun. Hanggang after mga ilang months, nag-propose na siya sa akin. Taray. Tapos ngayon bilang asawa, partner sa pagpapalaki ng mga bata, masasabi mo talagang, ito, bigay talaga ng Diyos tong partner na to. Opo kasi grabe din yung pasensya niya sa akin. Kasi Miss B, pag umuwi ako galing work, syempre minsan sobrang pagod ko. Kailangan ko pang i-make sure na yung dalawang bata, si Silvio at Sylvia, may time pa ako sa kanila bago matulog. Kasi importante yun. Hindi ko kasi kaya na pag uwi ng bahay, wala akong time sa kanila. Kahit pagod na pagod ako, Miss B, yung, Mama, pwede po tayong maglaro. Maglaro kami. Kahit antok na antok. Ang ganda ng cars mo, Silvio, no? So how would you describe your relationship? Made in heaven or work in progress? Pareho po. Pareho. Lahat naman ini-effort eh. Opo naman. Kasi kung minsan pagdadasal mo lang lahat, tapos wala kang effort. Oo. Sabihin naman ni Lord, pwede ko namang ibigay. Trabahuin mo naman. Correct. Pero may miracle rin ba ang Nazareno sa buhay mo? Marami po. Like? Yung second life ng mama ko. Bago po ako nanalo ng Star Power noong 2011, kasalukuyan po akong nasa contest pa, 2010. Kasi nung time po na yon, dahil contestant po ako, nagre-ready po kami nasa Alabang kami nito, nasa isang bahay kami nagstay ng mga Star Power Girls, 20 pa kami noon. Kasi meron po kaming 2 mall shows na gagawin. Biglang may tumawag sa akin, nagulat ako na ang nanay ko daw nasa ospital, dinala nila sa ospital, sa UST. Umiiyak na. So, ganun ka. Ano nangyari? Kinukulot pa ako nun, Miss B. Siyempre, dahil siguro dun sa kausap ko, na tita ko,
agad-agad, dalhin mo si Angeline sa ganyan, sa UST, bilis, ganyan-ganyan. Kasi iyak na po ako ng iyak. Oh my gosh. Tapos ang hawak ko lang po yun, yung rosary ko, yung Nazareno ko, yan. Tapos yung laging pinapadala sa akin ng mama ko na Our Lady of Perpetual Help, yan. Tapos hindi ko na alam yung nangyayari. Alam mo, Miss B, ang bilis talaga namin. Wala kaming nadaan ng traffic. Siguro sa pagdadasal ko talaga. Kasi ang lagi ko lang sinasabi ng Lord, wag ngayon, hindi ko kaya. Please, wag ngayon. Wag niyo kukunin muna ang mama ko. Wag po muna ngayon. Kasi nag-flatline na nga. Dahil yung heartbeat po ni mama ay 0 na. Tapos, nung nag-flatline, ni-revive. Kasulukuyan naman ako nung on the way po sa ospital. Nung ni-revive ang mama, bumalik. Nazareno yun. Ay! Alam mo, pagmamahal ang binigay mo sa kanya, pagmamahal din ang binibigay sa akin. Ito talaga una kong baby eh. Ang una kong baby, si Mama Bob. Siyempre, yan ang... Wala pa akong sariling pamilya, Miss B. Si Mama Bob talaga ang puso ng lahat ng pangarap ko. Yan ang lagi ko sinasabi sa kanya. Kaya naman siguro talaga natuto po akong mangarap because of Mama Bob. Pag meron tayong pangarap na akala mo napaka-imposibleng mangyari or matupad, akala mo napapagod ka na, minsan susuko ka na, kasi dumating po ako sa time na yan eh. Pero si Mama Bob kasi yung nagturo sa akin na laging magdasal. Kasi pag nararamdaman mong hindi mo na kaya, siya na yung bahala. Laging ganun sinasabi ng mama ko eh. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Kung ito'y lilipas na ika'y kapiling ko, ang aking buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay, sa'yo'y ibibigay. So, ngayon, ilang taon ka na? 36 po. Bata pa rin. Anong message mo sa 9-year-old self mo? Kung meron ka advice sa kanya, anong gusto mong sabihin? Sa 9-year-old, OMG, 9-year-old Angeline! Mas kilala po kasi akong Angie dati. Oh, Angie. Angie, sa Sampaloc. Anong sasabihin mo kay Angie? Si Angie! Ayan si Angie kasi yan yung taon na sumasali siya, nag-start siya sumali ng mga contest. Angie, sinasabi ko sa'yo, ang dami mo pang masasalihang mga contest, pero sinasabi ko ngayon pa lang, mas marami yung pagkatalo mo. Pero okay lang yan. Basta ipagpatuloy mo kung ano yung mga nasa puso mo, lahat ng mga pangarap mo para kay Mama Bob. Sundin mo lahat ng payo ni Mama Bob, lalo yung pagiging madasalin, kahit nalulungkot ka. Normal lang yun. Pagpatuloy mo ang pagkanta. Dahil after ilang taon, may maayos ka ng career at may magandang pamilya. Ay, wow. Ba't parang naiiyak po kayo? Grabe. Galing naman. Oh my gosh. So parang tama lahat ng ginawa mo from 9 years old kasi eto ka na ngayon eh. Naging masunurin kang anak at parang na-bless ka. Pag pinagpatuloy mo yung pangarap mo at yung pagmamahal mo sa mga taong naging mabuti sa'yo at totoo yung pagmamahal, totoong patuloy ang pangarap. At pagdating mo dito, may isa ka ng hit song, patuloy ang pangarap. Ay! Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Ako'y lilipad at ang lahat makakakita. Dong digi 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 dong digi 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 dong digi digi ding dong. Mapapaulala sa piling mo. Dong digi 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 dong digi 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 dong digi digi ding dong. Guys, Ang galing ni Miss B! Sa'yo ko, sa'yo